Ang ibabaw ng dagat ng Golfo 34 ay inaalon ng malakas sa ilalim ng napakadilim na gabi. Ang malupit na panahon sa rehiyon ng Gitnang Silangan ay tila sumasang-ayon sa matinding tensyon ng kasalukuyang sitwasyong heopolitikal. Sa mga hangganan at internasyonal na katubigan, ang mga bantay dagat at mga pangunahing puwersang nagmamanman ng parehong militar ng Amerika at militar ng Iran ay patuloy na sinusubaybayan ng isa't isa sa pamamagitan ng mga long-range optoelectronic system. Ang pagkapatas sa larangang diplomatiko na tumagal ng maraming buwan ay umubos na sa pasensya ng mga pinakamataas na pinuno sa White House. Patuloy na ipinapakita ng mga top secret na ulat ng paniktik na pinapabilis ng husto ng Islamic Republic of Iran ang proseso ng uranium enrichment sa mga underground na pasilidad nuklear nito habang aktibong gumagawa at nagpapadala ng mga long-range guided weapons sa mga kaalyadong puwersa sa buong rehiyon. Ang sitwasyong ito ay nagtulak sa Pangulo ng US na gumawa ng isa sa mga pinakamatinding desisyong militar sa kanyang termino. Ang utos ng pag-atake ay hindi lamang isang parusa kundi isang mahalagang estratehikong hakbang upang ganap na pilayin ang kakayahang estratehiko ng kalaban at muling itatag ang kaayusang panseguridad ng militar na kinokontrol ng Washington sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Sa US Central Command, ang kapaligiran ng pagtatrabaho ay tahimik ngunit puno ng matinding presyon. Ipinapakita sa malalaking screen ang mga detalye ng bulubundukin at mapanganib na lupain ng Islamic Republic of Iran, kung saan nagtayo ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ng isa sa mga pinakamatibay na network ng underground, bunker sa mundo. Ang plano sa labanan ay iginuhit ng napakadetalyado batay sa perpektong kombinasyon ng mga pag-atake mula sa himpapawid at dagat. Walang anumang pag-aalinlangan sa taktika na ito. Ang estratehikong hukbong panghimpapawid at hukbong pandagat ng US ay binigyan ng tungkulin na magpakawala ng mga pinakamapaminsalang pag-atake sa unang bugso pa lamang upang ganap na paralikuhin ang command center at ang mga long-range air defense system ng kalaban. Ang pagdurog sa early warning radar system ng militar ng Iran ang pangunahing kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estratehikong bomber aircraft na lilipad ng malalim sa himpapawid ng bansa. Sa eksaktong oras na 2:15 ng umaga noong ika-5 ng Abril 2024, ang utos na lumipat sa battle status ay ipinadala sa pamamagitan ng napaka-secure na mga encrypted communication channel. Formal na inaktiba ang dambuhalang makinarya ng digmaan ng militar ng US. Ang lahat ng kalahok na puwersa ay agad na nagpatupad ng mahigpit na radio silence. Sa ibabaw ng mga nuclear-powered aircraft carrier ng Nimitz class na kabilang sa 5th Fleet, daan-daang teknikal na tauhan ang nagmamadaling kumilos sa ilalim ng maningning na pulang ilaw ng night combat mode. Ang mga electromagnetic catapult at steam catapult system ay inaktiba handang magpalipad ng mga dambuhalang makinarya ng digmaan patungo sa kalangitan na may napakabilis na acceleration. Ang mga F-18 Super Hornet multi-role fighter squadron na puno ng mga smart bomb at long-range air-to-ground missiles ay pumwesto na para mag-take off. Ang kapangyarihan ng Air Force at Navy ng US ay pinakilos sa pinakamataas na antas upang matiyak ang malawakang saklaw ng firepower. Sa mga forward air base ng militar ng US sa mga kalapit na bansa tulad ng Qatar at United Arab Emirates, sinimulan na ang mga makina ng mga B-2 Spirit stealth strategic bombers. Ang mga technician ay nagmamadaling ginawa ang pinal na pagsusuri sa mga super heavy bunker buster bombs, ang kaisa-isang armas na may sapat na lakas upang butasin ang mga matitibay na reinforced concrete na nagpoprotekta sa isa't mga pasilidad nuklear ng Iran. Sa himpapawid, ang mga Heavy Strategic Aerial Refueling Aircraft Squad ng KC-135 na mas maagang nag-take off ay nagtayo na ng mga aerial refueling station, tinitiyak ang pinakamataas na operational range para sa mga fighter jet forces. Ang electromagnetic space sa paligid ng teritoryo ng Iran ay nagsimulang makaranas ng matinding presyon mula sa mga EA-18 Growler electronic warfare aircraft ng US Navy. Nagpakawala ang mga ito ng mga high-power jamming signals. Direktang pinupuntirya ang multi-layered air defense system ng militar ng Iran na lumikha ng mga blind spot sa mga radar screen ng kalaban.
Sa kailaliman ng karagatan, dahan-dahan ding inayos ng mga Ohio-class cruise missile submarine ang kanilang lalim na itinutok ang kanilang mga vertical missile launch tubes pataas sa kalangitan. Ang mga datos mula sa mga military reconnaissance satellite ay patuloy na ipinapadala sa Fire Control Center ng mga submarino na nagbibigay ng eksaktong coordinates hanggang sa bawat metro ng mga communication station at underground arsenal ng militar ng Iran. Ang mga Tomahawk cruise missiles na may mga konbensyonal na warhead na may malakas na mapanirang kapangyarihan ay handa nang umalis sa launchpad dala ang misyong butasin ang multi-layered na depensa ng kalaban. Samantala ang mga puwersang nagtatanggol ng militar ng Iran ay hindi rin nawala ng pagbabantay. Palibhasa ay may kamalayan sa direktang banta mula sa malalaking kilos ng militar ng US inilagay ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang lahat ng mga base ng missile sa baybayin at sa loob ng bansa sa pinakamataas na antas ng alerto. Ang mga high-power early warning radar ay patuloy na sinusuri ang mga radio frequency band sa kalangitan na sinusubukang tumagos sa makapal na harang ng electronic jamming na nilikha ng kalaban. Ang mga tauhan ng Bavar 373 Long Range Air Defense Missile System na binuo mismo ng Iran kasama ang mga S-300 system na binili mula sa mga kaalyadong bansa ay nagtakda ng mga simulated target lock status handang magpaputok bilang ganti sa anumang panghihimasok. Ang tahimik na kapaligiran ng gabi sa gitnang silangan ay isa lamang manipis na takip na nagtatago sa isang militar na lindol na naghihintay na sumabog. Ang taktikal na paggalaw ng mga fleet ng pandigmang barko ng US ang pag-take off ng mga fighter jet squadrons mula sa hindi mabilang na mga forward base, ang lahat ng ito ay lumilikha ng isang selyadong pagkubkob. Isang matulis na sibat na direktang nakatutok sa puso ng network ng industriya ng depensa at militar ng Islamic Republic of Iran. Ang labanan ay hindi lamang isang matinding sagupaan sa pagitan ng asero at mga pampasabog, kundi isang pinakamataas na estratehikong labanan ng isip sa pagitan ng mga general ng dalawang malalakas na bansa. Isang multidimensional komplikado at lubhang sopistikadong network ng firepower ang inilatag na nagmamarka sa panimula ng isa sa mga pinakamalaki at pinakamatinding military deterrence campaigns ng ika-21 siglo. Mula sa mga vertical launch tubes sa ibabaw ng Arleigh Burke-class guided missile destroyers ng US Navy na nagpapanatili ng combat patrol formation malapit sa baybayin ng Golfo 34, ang mga nakakasilaw na liwanag ay sabay-sabay na pumunit sa madilim na gabi. 12 ng mga Tomahawk cruise missiles na may mga konbensyonal na warhead at may stealth na disenyo laban sa radar ang pumailan lang sa hangin. Sa sandaling maabot ang kinakailangang taas, ang mga maliliit na jet engine ay inaktiba. Itinutulak ang mga makinaryang ito ng pagkawasak sa isang trajectory na malapit sa ibabaw ng dagat upang samantalahin ang kurba ng mundo, iniiwasan ang pagtuklas ng radar. Ang mga missile ay naglakbay sa lubhang komplikadong mga landas, patuloy na binabago ang kanilang paglipad at naprogram na upang linlangin ang mga air defense system ng militar ng Iran. Ang target ng unang atake na ito ay ang long-range surveillance radar network, ang mga forward communication stations at ang coastal defense missile systems na nakalagay sa kahabaan ng baybayin. Sa loob ng bansa, mabilis na napagtanto ng mga strategic command center ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang biglaang pagbabago sa sitwasyon ng larangan ng digmaan. Sa kabila ng matinding electronic suppression mula sa mga high-power jamming band na pinalabas ng mga electronic warfare aircraft ng US Air Force, ang mga bagong henerasyong phased array early warning radar ng militar ng Iran ay nagsumikap na ilak-on ang mga target. Ang short at medium-range air defense network ng militar ng Iran ay agad na inaktiba sa pinakamataas na antas ng combat readiness. Isang serye ng mga interceptor missiles mula sa Tor M1 at Cordad. 15 system ang umalis sa mga launcher gumuhit ng mga nagkukrus na landas sa maningning na kalangitan sa gabi. Ang mga multi-barrel self-propelled anti-aircraft artillery system ay patuloy ding nagpaputok, lumilikha ng makapal na pader ng defensive firepower upang pigilan ang kawan ng mga paparating na cruise missiles. Bagamat ang sistema ng depensa ng militar ng Iran ay tumugon ng napakatindi, ang bilang ng mga cruise missiles ng US Navy ay lubos na nakahihigit sa dami na kasama ang mga advanced electronic decoys ay mabilis na nag-overload.
sa data processing systems ng mga fire control stations. Maraming mga interceptor missiles ang nalinlang kaya lumihis ng landas o nawasak lamang ang mga pekeng target sa himpapawid. Ang mga Tomahawk na nakalusot sa multi-layered defense network ay nagpatuloy sa kanilang nakamamatay na paglalakbay mabilis na lumalapit sa itinakdang coordinates. Ang mga Coastal Early Warning Radar Station ng militar ng Iran ay isa-isang tinamaan ng mga tumpak na pag-atake. Ang mapanirang kapangyarihan mula sa halos 500 kilo na mga warhead ay ganap na sumira sa mga higanting antena, dinurog ang mga control center at ganap na pinuputol ang komunikasyon sa pagitan ng mga forward units at ng Central Air Defense Command. Ang unang estratehikong butas sa multi-layered air defense system ng militar ng Iran ay formal nang nabuksan. Sinasamantala ang puwang na ginawa ng Navy Cruise Missile Force ang mga 5th generation stealth fighter squadrons na F-35 Lightning II at F-22 Raptor ng US Air Force ay mabilis na pumasok ng malalim sa airspace ng kalaban. Salamat sa espesyal na radar-absorbing paint at aerodynamic na disenyo na na-optimize para sa stealth, ang mga makinaryang pandigma na ito ay halos hindi nakikita sa mga monitoring screen ng militar ng Iran. Ang kritikal na misyon nitong Tactical Air Force ay sugpuin at sirain ang mga long-range air defense system, hawanin ang daan at lumikha ng mga ligtas na flight corridors para sa mga heavy strategic bomber forces. Nang maabot ang epektibong distansya ng pag-atake, sabay-sabay na binuksan ng mga stealth fighter ang kanilang mga internal weapon base upang mabawasan ang radar cross-section at nagpaputok ng serye ng mga AGM-88 anti-radiation missile. Ang mga missile na ito ay automatikong naghahanap at sinusundan ang mga pinagmumulan ng radar emissions mula sa mga air defense position ng kalaban at bumulusok sa bilis na supersonic. Nang mapagtanto ang panganib na mawasak ng anti-radiation firepower, napilitan ang mga air defense crews ng militar ng Iran na gumamit ng taktika ng pag-on at off ng radar nang paulit-ulit na sinamahan ng mabilis na paglipat ng posisyon upang iwasan ang atake ng US Air Force. Ang mga Bavar 373 long-range air defense missile system na binuo ng Iran at ang mga S-300 system ay patuloy na kumilos sa mapanganib na bulubunduking lupain na nagtatayo ng mga bagong air defense ambush position sa malalalim na lambak. Nang makita ng electro-optical early warning radar ang malabong heat signature ng mga stealth fighter sa sandaling binuksan nila ang kanilang mga weapon bay, agad na nag-utos ang air defense force ng militar ng Iran na magpaputok. Ang mga higanting anti-aircraft missiles ay pumaylan lang pinupunit ang kalangitan habang papunta sa mga target na may matinding acceleration. Sa himpapawid, ang labanan sa pagitan ng air defense system ng militar ng Iran at ng mga stealth fighter ng militar ng US ay naging napakalupit at puno ng tensyon. Ang mga Amerikanong piloto ay patuloy na nagsagawa ng mga high-intensity sharp turns, naglalabas ng maraming flare at chaff glass fiber electronic radar decoys upang linlangin ang mga optical at radar seeker ng mga missile ng kalaban. Ang mga integrated early warning at electronic warfare system sa sasakyang panghimpapawid ay gumana sa buong kapasidad nito na nagbibigay ng tuloy-tuloy na mga parameter ng paglipad para makagawa ang mga piloto ng mga tactical evasive maneuvers na malapit sa structural limit ng sasakyang panghimpapawid. Maraming mga interceptor missiles ng militar ng Iran ang nawalan ng target dahil sa jamming, kaya sumabog ang mga ito sa ere at lumikha ng maapoy na ulap ng shrapnel sa kalangitan. Kasabay nito, nahanap din ng mga anti-radiation missiles ng militar ng US ang kanilang mga target, bumulusok upang sirain at i-disable ang maraming mahahalagang fire control radars ng militar ng Iran. Ang labanan sa airspace defense ay naganap sa napakataas na antas na ginawang isang maapoy na larangan ng digmaan ng kalangitan sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Ang Air Defense Force ng militar ng Iran ay lumaban ng may mahigpit na disiplina, sinamantala ng husto ang bentahe ng lupain upang mag-organisa ng malalim na depensa na nagdulot ng malaking presyon sa mga attack squadrons ng militar NGUS. Ang mahigpit na pinagtagpi-tagping network ng air defense fire mula sa iba't ibang direksyon ay nagpapakita ng maingat na paghahanda ng militar ng Iran
Gayunpaman sa harap ng napakaraming firepower mula sa maraming direksyon, superior na avionics at magkakasabay na electronic warfare tactics ng US Air Force at Navy, unti-unting nabaklas ng bawat patong ang air defense network ng militar ngang Iran. Ang ligtas na airspace ng depensa ay makabuluhang lumiit. Nagsimulang maitaguyod at mapalawak ang mga tactical flight corridors na nagmamarka sa pagbagsak ng panlabas na kalasag at nagbubukas ng pintuan ng kamatayan para sa mabibigat na strategic bomber forces ng US na pumasok ng malalim sa teritoryo, naghahandang magpakawala ng mapagpasyang suntok laban sa mga underground na pasilidad nuklear. Nang may taguyod na ang mga ligtas na tactical flight corridors pagkatapos ng matinding electronic suppression at radar distraction, ang mga tunay na multo ng kalangitan ay nagsimulang lumitaw. Mula sa taas na higit sa 55 metro, ang mga squadron ng B-2 Spirit stealth strategic bombers ng US Air Force ay tahimik na pumasok sa airspace sa itaas ng dalawang pinakamahalagang sentrong nuklear ng Islamic Republic of Iran, ang Natanz at Fordow. Hindi nagdadala ng mga karaniwang bomba. Sa loob ng malaking bahagi ng tiyan ng bilyon-bilyong dolyar na mga stealth machine na ito ay ang mga espesyal na mapanirang sandata na kilala bilang GBU-57 Bunker Buster Bombs. Bawat isa sa mga higanteng bomba na ito ay tumitimbang ng 14 na tonelada, may balat ng super hard steel alloy na partikular na idinisenyo upang tumagos sa mga patong ng granite at 10-10 metro ng reinforced concrete upang sirain ang mga underground na base bago sumabog. Ang estratehikong target sa Natanz ay isang malaking underground complex kung saan libu-libong sopistikadong centrifuges ang umaandar ng buong kapasidad para mag-enrich ng uranium. Samantala, ang pasilidad nuklear ng Fordow ay itinayong malalim sa loob ng isang matibay na bundok ng solidong bato. Isang natural na kuta na itinuturing na hindi matitibag laban sa anumang karaniwang pag-atake mula sa himpapawid. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng militar ng US ay isinilang upang basagin ang mga limitasyong iyon ng matibay na depensa. Ang mga datos mula sa Advanced Military Satellite Network at Space Reconnaissance Forces ay patuloy na nag-update ng mga coordinates ng target sa real-time papunta sa guidance computer system ng mga B-2 Spirit. Sa mapagpasyang sandali, sabay-sabay na nagbukas ang mga pintuan ng weapon bay. Ang mga super heavy GBU-57 bombs ay kumawala mula sa kanilang mga lalagyan, gumuhit ng isang perpektong free-fall curve sa hangin. Ang hatak ng gravity na sinamahan ng isang espesyal na aerodynamic na disenyo ay nag-ibang anyo sa mga ito upang maging artipisyal na mga meteor diretsyong bumabagsak sa mga nakatarget na lokasyon ng may matinding acceleration. Sa sandaling tumama ang mga 4,000 toneladang blocking bakal sa ibabaw ng target na lugar, walang malaking apoy ang sumiklab kaagad sa ibabaw ng lupa. Ginamit ng mga warhead ang malaking kinetic energy upang tumagos sa ibabaw ng lupa, bumutas at tumagos sa maraming patong ng reinforced concrete. Kinailangan pa ng ilang segundo bago umandar ang smart delayed fuse system sa kailaliman ng lupa. Ang kalupaan sa paligid ng Natanz at Fordow ay biglang yumanig ng matindi na parang tinamaan ng isang lindol na aabot sa 7.0 magnitude Richter scale. Ang mga seismic sensors mula sa mga kalapit na bansa ay nakapagtala ng shockwaves mula sa pagsabog na ito. Isang dambuhalang haligi ng usok at alikabok ang umabot ng daan-daang metro sa hangin, dala ang malalaking tipak ng semento at mga istrukturang bakal na tinangay pa itaas. Ang matibay na underground bunker system na naglalaman ng mga centrifuge clusters ay ganap na gumuho. Ang mga mamahaling kagamitan na ginagamit sa proseso ng uranium enrichment ay nadurog sa ilalim ng presyon ng toneladang high-intensity compressed explosives at ang sunod-sunod na pagguho ng mga kisame ng bunker. Ang mga dekada ng pamumuhunan ng Islamic Republic of Iran sa programa nitong nukleyar ay nakatanggap ng nakamamatay na dago na nag-urong ng maraming taon sa proseso ng nuclear militarization ng bansa. Subalit ang mga puwersang nagtatanggol ng militar ng Iran ay hindi lang tumayo upang panoorin ang pagkawasak ng pinakamahalagang estratehikong pag-aari ng bansa. Eksakto sa sandaling bumagsak ang mga bunker buster bombs, isang hindi pa nagagawang high-altitude air defense net ang na-activate mula sa mga nakabalat kayong posisyon na malalim na nakatago sa nakapalibot na mapanganib na kabundukan.
Nagpasya ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na maglunsad ng mga suicide attack na tinatanggap ang panganib na ilantad ang kanilang mga posisyon upang protektahan ang pangunahing airspace. Ang mga pinakamakabagong air defense missile system tulad ng S-300 at Bavar 373 ay sabay-sabay na na-lock-on ang mga hinihinalang lugar na may mga hindi pangkaraniwang signal jamming na nagmumula sa bombing zone. Dose-dose ng mga naglalakihang missile na may fragmentation warheads ang pumailan lang sa hangin sa bilis na supersonic na humahabi sa isang makapal na pader ng apoy upang isara at palibutan ang operational area ng mga American fighter jets. Ang labanan sa himpapawid sa sandaling ito ay naging lubhang hindi mahulaan, hindi na ito isang one-sided firepower domination ng mga umaataking puwersa. Nagsimula ng magbayad ng malaki ang US Air Force sa pagpasok ng malalim sa pinakamahigpit na binabantayang critical defense zone. Isang F-35 Lightning II stealth fighter habang nagsasagawa ng mga misyon ng electronic support at firepower decoying ay nakaranas ng ulan ng shrapnel mula sa isang air defense missile ng Iran na sumabog sa malapit. Ang mga flap system at flight control parts ay ganap na napunit. Ang makinaryang pandigma na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar ay nag-apoy ng matindi, umikot ng walang kontrol at bumulusok pababa sa isang liblib na gilid ng bundok. Sa mas mataas na altitude, ang isa sa mga B-2 Spirit strategic bombers ay hindi rin nakatakas ng ligtas mula sa nakapaligid na net na mga interceptor fire. Isang long-range interceptor missile na kabilang sa S-300 complex ng militar ng Iran ang tumagos sa electronic jamming screen ng escort force na sumabog sa tabi mismo ng kanang pakpak ng stealth bomber. Ang stealth fuselage na ginawa mula sa radar-absorbing material ay napunit ng malaki, habang ang isa sa mga jet engine ay nagliyab sa maapoy na usok. Isang serye ng namumulang mga sistema ng babala sa gitnang screen ang nag-obliga sa 2 tao na bumubuo sa crew na gumawa ng napaka-apura at kritikal na desisyon na i-activate ang ejection seats na nag-parachute pababa sa mapanganib na teritoryong puno ng mga kaaway na nagbukas ng nakamamatay na karera sa paghahanap at pagliligtas, search and rescue sa pagitan ng mga special forces ng magkabilang panig. Ang pagbagsak ng mga sasakyang panghimpapawid at ang pagkawala ng mga pinakamahal na stealth platform ay nag-trigger ng isang napakalupit na reaksyon mula sa US Central Command. Ang force commander ng kampanya ay agad na nag-utos sa nuclear-powered cruise missile submarines na naghihintay sa labas ng baybayin, pati na rin sa mga squadron ng F-15 Strike Eagle heavy fighters na nakatayo sa labas ng airspace na magpakawala ng mapaghiganting pag-atake. Direktang pinupuntirya ang mga posisyon ng air defense na nagbunyag ng radar signals ng militar ng Iran. Serye ng mga anti-radar cruise missiles at guided smart bombs ang umulan sa mga dalisdis ng bundok tulad ng isang mapangwasak na ulan ng asero. Ang mga anti-aircraft missile launcher, ang early warning radar vehicle systems, at ang mga field tactical command posts ng Defense Force ng militar ng Iran ay patuloy na dinurog ng high-intensity firepower sumabog at nasunog na naging maitim na mga tambak ng scrap metal. Ang bilang ng mga nasawi sa mga sundalo at ang pagkawala ng mga estratehikong kagamitan sa militar ng magkabilang panig ay nagsimulang tumaas sa nakakahilong bilis. Ang larangan ng digmaan sa paligid ng Natanz at Fordo ay naging isang nagniningas na katayan na nagtulak sa armed deterrence campaign na ito na lampasan ang anumang limitasyon ng isang preemptive strike. Ginagawa itong isang tunay na labanan sa buhay at kamatayan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang puwersang militar. Nang ang madaling araw ng Ika o nung 5 ng Abril ay hirap na sumilay sa makapal at itim na usok at alikabok na patuloy pa ring bumubulwak mula sa hindi mabilang na mga bunganga ng bomba sa buong teritoryo ng Islamic Republic of Iran. Nagsimulang lumitaw ang buong larawan ng isang nakakikilabot na gabi ng labanan. Ang mga high-altitude reconnaissance flights ng US Air Force at ang optical imagery mula sa military satellite network ay patuloy na nagpadala ng battle damage assessment data pabalik sa Central Command Post. Ang mga nakuhang resulta ay nagpakita ng pagkawasak na higit sa anumang imahinasyon. Ang mga mahalagang pasilidad ng uranium enrichment sa Natanz at Fordo ay gumuho at naging magulong tambak na lamang ng reinforced concrete at mga nadurog na makina.
Ang pinakasentro ng programang nuklear na masusing itinayo ng pamunuan ng militar ng Iran sa loob ng ilang dekada ay ganap na nawasak ng firepower ng militar ng US. Ang pagguho ng mga underground bunker system ay hindi lamang nagbaon sa mga modernong centrifuge kundi nagpawala rin sa pag-asa ng bansa na magkaroon ng nuclear deterrent weapon sa loob ng kahit man lang isang dekada. Bukod pa rito ang network ng mga underground military base at ang mga strategic missile storage ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran sa gitna at timog ay dumanas din ng gayunding trahedya. Ang mga pangalawang pagsabog mula sa malaking bilang ng mga bala na na-trigger ng mga bunker buster bombs ay nagpaguho ng ganap sa geological structure ng mga bundok na tuluyang nagkulong sa libu-libong ballistic missiles at guided weapons sa ilalim ng bato at lupa. Ang mga communication system at air defense early warning radar stations ay halos nabura na dahilan upang ang kalangitan ng Islamic Republic of Iran ay ganap na malantad sa firepower ng kalaban. Gayunpaman, ang presyong binayaran ng militar ng Amerika para sa hakbang na ito ng pagpigil ay napakamahal din sa mga forward bases sa may Golfo. Ang puwersa ng mga inhinyero at mga bumbero ay nagpupumilit pa ring apulahin ang naglalagablab na apoy at ayusin ang mga pinsalang dulot ng ganting atake mula sa ballistic missiles ng militar ng Iran. Ang mga nasunog at nangitim na airstrip, mga gumuhong hangar at ang malalang pagkawala ng buhay ng mga sundalo ay nagpatunay sa nakakatakot na lakas ng paglaban ng depensa ng kalaban. Sa pagtukoy na ang pangunahing estratehikong layunin ng preemptive strike campaign ay nakumpleto na ang Pangulo ng US kasama ang Joint Chiefs of Staff sa Pentagon ay formal na naglabas ng utos na ihinto ang pagpapaputok at ilipat ang Estado Energy Militar. Ang pagpapalawak ng antas nito sa isang all-out ground war laban sa militar ng Iran ay nagdadala ng napakalaking panganib. Lalo na at ang mapanganib na bulubunduking lupain ng bansa ay magiging libingan ng sinumang sumasalakay na puwersang infantry. Sa halip, pinili ng militar ng US ang taktikal na pag-atras na inilalapat ang doktrina ng remote control upang mapanatili ang kanilang puwersa matapos ang mga unang pagkalugi. Sa ibabaw ng dagat, ang mga dambuhalang aircraft carrier kasama ang Carrier Strike Group na kabilang sa Fifth Fleet ay dahan-dahang ipinihit ang kanilang unahan na lumalabas sa abot ng mga natitirang stealth anti-ship missile system ng militar ng Iran. Nagtatag ang US Navy ng bagong naval blockade ring sa isang mas ligtas na distansya, ngunit pinapanatili pa rin ang napakalaking presensya upang isara ang mga ruta ng supply sa dagat. Sa himpapawid, pinakipot din ng US Air Force ang kanilang operational radius, inililipat ang mga tungkulin ng pagpapatrolya at pagpapanatili ng air superiority sa mga multi-role fighter squadrons na lumilipad sa napakalayong distansya, na sinusuportahan ng mga state-of-the-art na early warning systems. Ang air defense fire net at ang anti-ballistic missile system sa mga garrison bases ay binigyan ng emergency reinforcements, handang durugin ang anumang maliliit na pagtatangka ng pagganti sa hinaharap. Ang matinding labanan ay nagtapos na may nakamamatay na katahimikan na bumabalot sa mga lugar na dating naging pagmamalaki ng industriya ng depensa ng Islamic Republic of Iran. Walang malakas na palakpakan ng pagdiriwang para sa tagumpay at wala ring formal na pagpaparaya ang ibinigay sa hapag ng negosasyon. Parehong umaatras ang dalawang malalakas na bansa habang tinatahi ang mga dumudugong sugat sa likod ng kanilang mga linya ng depensa upang palakasin ang puwersa at muling suriin ang sitwasyong geopolitikal. Gayunpaman, ang mensahe ng dugo at apoy na ipinadala ng militar ng US ay matagumpay na natapos ang misyon nito. Ang kakayahan ng kalaban na manakot gamit ang mga weapons of mass destruction ay ganap na inalis. Ang ganap na katayo ang militar ng Amerika sa rehiyon ng Gitnang Silangan ay muling pinagtibay sa pamamagitan ng purong lakas at karahasan. Natapos ang kampanya na nag-iwan ng mahalagang aral tungkol sa kalupitan ng high-tech na digmaan kung saan ang limitasyon sa pagitan ng kaligtasan at pagkalipol ay pinaghihiwalay lamang ng isang desisyong magpaputok.